Hello, mic test. So ayun mga tol, rangkada muna tayo bago tayo magsalita. Vibrate no? Sana pagka nag-change oil na tayo, hindi na siya ganun ka-vibrate. Let's go. Suot ko nga pala yung Honda jacket ng Star Honda. Ito yung libre, so sakto-sakto. So ayan mga tol, good afternoon. For today's video mga tol, pupunta tayo ng Star Honda Imus ulit para sa ating first PMS. Kasi nga mga tol, nasa 521 na ang ating odometer. Pwede na tayo mag-change oil, kumbaga tapos na tayo sa ating break-in period na tutunan na natin at nagamay na natin itong motor natin. Actually, kung saan-saan na nga rin tayo nakapunta tayo ng Tagaytay. Actually, Tagaytay pala yung pinakamalaya Pero ayan, yung mga napuntahan naman natin iba, usually hindi namin mapuntahan talaga. Tapos ngayon, napupuntahan na namin kasi nga may motor na. 521 Odo, papachange na tayo sa kasa. Siguro first PMS na rin, papacheck natin ibang mga parts kasi may bumabagabag sa akin dito sa Manibele. Parang medyo slant kasi siya. Tapos yun, napaisip ako kasi ilang lubak na rin kasi nadaanan ko. Hindi naman kasi maayos yung mga daan dito sa Imus. Marami-rami ring mga lubak kaya hindi natin maiwasan na madaanan. Yun, tinatry naman natin maiwasan syempre, pero wala eh. Minsan natsetsempohan ka lang rin talaga na ganun. And actually yung coolant, papadagdagan na rin natin kasi sabi nila, pagkalabas ng motor sa kasa, onti lang yung coolant na nakalagay. So, I think papalagay na rin tayo. Tapos yun, hopefully wala namang masyadong issues tong Sinica. Sana okay lang siya. Tong ano natin, Honda ADV natin. Grabe, yung traffic naman dito. Hirap na hirap ang mga tao. Sisikip kasi ng daan eh. 2 months rin pala natin na-achieve ang ating 500 odometer kasi nabili natin to ng June 3. Ano na ngayon? August 2. So yan, 2 months na rin since magpapa-change oil tayo. Sabi rin naman sa kasa na every 3 months daw or yan, first 500 or 1K, 500 to 1,000 odometer, pwede na rin magpa-change oil. Ako gusto ko na rin magpa-change oil para, alam mo yun, pwede ko nang kaskasin tong motor natin. Kasi ano eh, all throughout nung time na nag-drive ako nung 2 months na yun, hanggang 60 lang yung takbo ko. Gusto ko na matry hanggang 80, ganyan. Habang tumatagal kasi parang totoo yung sinasabi nila na mafe-feel mo yung need for speed. Alam ko na scooter lang to motor ko at di naman to ganong kabilisan talaga, pero ang sarap eh. Ang sarap yun kapag tinatry mo mabilis. So ayan, nasa highway na tayo. Okay, ay sinasabi ko lubak ko, di ba? Paano mo aanin yan? Mahirap talaga maiwasan minsan eh. Depende sa sitwasyon mo eh. Pag ganitong alam ko maraming lubak siguro, babagalan ko na lang yung takbo ko. Ayan, 40. Bigay natin yung overtake sa mga nag-overtake. Pag-usapan natin yung mga maintenance na inaano dito sa Honda ADV natin. I mean, usual naman, syempre, engine oil, gear oil, coolant, yung mga tires, battery. Yan yung usual maintenance eh. Ako, meron akong parang susundan na scheduling. Kumbaga, kung kailan ako magpapa-change oil, gear oil, ganyan. So, ayan, first change oil natin, 500 kilometers sa odometer. Then, next change oil natin, 2.5 na. So, every 2K ng odometer, tsaka tayo magpapa-change oil. 2K, 4.5, ganyan. Tapos, yung sa gear oil naman, mag-gear oil tayo, ang ratio natin for change oil ay 2:1. So, every second change oil natin, tsaka tayo papapalit ng gear oil. Yung mga ganitong information, medyo natutunan ko rin to sa, sa driving school na pinasukan ko, sa iDrive. So, shoutout nga pala sa iDrive. Kaya sinuot ko to Star Honda jacket kahit medyo hindi naman siya maliit eh. Sakto nga lang siya sa akin eh. Pero sinuot ko siya, one size lang daw siya. Usually mga sinusuot ko 2XL eh. Pero yan, sinuot ko siya sobrang init at madalas kasi nagda-drive ako, naka-t-shirt lang. Di alam nyo na, di ba? Mangingitim tayo niyan. Tapos syempre hindi lang mangingitim, baka masira pa yung balat natin. Mahirap na kapag nasira yung balat. Overtakein lang natin. Alam ko sabi rin sa driving school na kaliwa lagi ang overtake. Pero sa mga ganitong sitwasyon talaga eh. Kabangis mo naman! Bilis eh. Kailangan ko na mag-inner lane kasi i-U-turn pa ako eh. Grabe naman yon ang Aerox. Mga Aerox talaga, delikado eh. Yan talaga yung mga hayok sa bilis. Gusto nila, pabilisan talaga. Kaya sila kumukuha ng Aerox. Bilis daw. Lakas daw ng karga. Nag-scooter naman. Alam mo yun. Ewan ko ba? Eto, saya to po tayo, green ka, walang red light. Paano mo makikita kung pumipreno? Walang red yung ilaw dyan sa likod, oh. Paano yan? Sige ka. Dapat di na pinapatakbo yan sa kalsada, eh, oh. Sira yung ilaw sa likod. Di mo malaman kung nagbe-brake, eh. So, patangkad, eh. Medyo tiptoe kasi tayo dito, ayan, kay Nika. Ang height ko ay 5'8", eh. Talaga nga naman. Ito na nga, medyo malapit na tayo. Grabe. I hate it. So, traffic.
Ang daming ano kasi dito. Stoplight. Dami ring kotse. Dami ring jeep. Ano ba talaga ang cause ng traffic, mga tol? Sa tingin nyo, anong cause ng traffic? Sige nga. Ang cause ng traffic ay yung surge ng mga private vehicles. Sobrang dami ng merong private vehicles. Mostly, yan, yung mga sedan, mga ganyan. Sedan, tas ang sakay, isa lang. O, di ba? Sobrang dami. Kaya lang naman nagkaroon ng surge ng ganyan kasi hindi rin maganda ang commuting service ng bansa natin. Hindi prioritize eh. Hindi siya prioritize ng gobyerno natin kaya hindi umuunlad. So ang mga tao na-force sila sa solusyon na kumuha na sariling kotse nila. Kasi nga ang hirap mag-commute, 'di ba? So in the end, ang may kasalanan dito, ang gobyerno natin. Totoo yun. Yung mga commuting service niya, meron talagang ganap ang mga, ang gobyerno natin dyan. Hindi lang naman yan parang hahayaan lang or parang wala talagang action na magagawa. Meron. Imposibleng hindi. Para sa akin, kung sobrang ganda, like sobrang dali at sobrang efficient ng commuting sa bansa natin, for sure, onti na lang ang magre-rely sa private vehicles. Kumbaga mga bibili na lang ng mga private vehicles, yung gusto mag-road trip talaga, ganyan. Yan, mostly yan, bumibili sila kasi syempre ang hirap ng commuting service, tas pumapasok pa sila. Diba? Magiging okay yan lahat kung ginagampanan talaga ng gobyerno natin yung rule nila na dapat nag-i-imply ng mga solusyon sa problema ng bansa. Hindi. Wala eh. Wala silang gustong solusyonan. Gusto nila maging normal eh. Masanay. Ano nangyari? Gusto nila masanay yung, oh shit! Wait lang, shut up muna ako at may nangyaring commotion sa ating vlog. Ako muna. Ay, nagkabanggaan ba yan? Alright. Ito na. No U-turn dito. So doon tayo sa kabila mag-U-turn. Pero yan. Yan ang Star Honda. Papa-change oil lang tayo. Karnina natin to. Full stop. Let's pasok. Okay. Ito. After ng Hyundai. Yan. Diba? Okay. Pasok tayo. Kailangan natin pasok to. Sa service. Honda service. Yan. Ang dami mong papa-change oil Yun. Okay, baba lang natin. Excuse po. Magpapa-change oil po. Sige. Bad news mga tol. Hindi ko alam. Dapat pala maaga tayong umalis. Cut off na raw nila 4, so ang dami raw nagpapa-change oil ngayon. I guess balik na lang tayo ng Monday. Tuloy na lang natin yung pa-change oil. So see you na lang muna on Monday. So ayan mga tol, it's Monday. Nakabalik na nga tayo sa casa. At ayan, nag-aantay na lang tayo ng pila for change oil. Actually, kakausapin ko pa nga muna para magpa-change oil Montage muna tayong saglit dito sa loob ng casa. Ayan, medyo nahihiya pa tayo kasi mga tatay kasi nandito. Pero okay lang yan. Update lang. Kasi Monday na ito na. Imposible naman na maka-cut off tayo kasi time check. Ano pa lang? 11:30. 11:20 ako nakarating dito So yun. Thank you very much. Bye. So yung mga tol, ito yung engine oil na ipapalit natin sa motor natin. Bali, ito yung nire-recommend ni Honda. Pro Honda talaga. Para sa scooter, para sa ADV natin. Tapos, may freebie tayong gear oil. Hindi ko lang kung ilalagay na natin or ipapalagay na natin. Pero sabi kasi nila yung ratio is 2:1 Dahil meron ng binigay, edi ilagay na rin natin, di ba? Wala namang masama dun Tapos yung coolant talaga. Baka mag-inquire pa ako ng coolant kung sakaling kailangan dagdagan. Pero ayan, ito na yung mga ilalagay kay Mika. Pansin ko lang mga tol, puro ADV 160 yung pinapa-maintenance dito sa casa. Kahit nung last time nung Sunday, puro ADV 160 rin nakita ko nun So, ayan, nakakapagtaka, sakitin ba talaga itong ADV 160 o sadyang lang, PMS lang talaga to. Grabe napansin ko puro ADV 160 yung pinapa-maintenance
So yun mga tol, tapos na tayo magpa-PMS. Oras na para umuwi. And actually, yung sunscreen ko, bakit ganun? Meron pa. Ang gago, ba't naglabas yung sunscreen ko? Naglagay ako ng sunscreen di ko alam bakit meron pa. So yan, dahil tapos na tayo magpa-PMS mga tol, oras na para mag-celebrate. Tapos na tayo sa break-in period natin. Pwede na tayo humarurat at humagupet na malupet. I guess daan tayo ng Hound doon sa coffee shop na paborito talaga namin ni P. Kuha lang tayo ng kape. Parang mas naging swabe nga yung motor yeah, nararamdaman. Parang mas dumulas siyang gamitin. So sabi ng kasa, pati gear oil papalitan na rin. Sabay siya ng engine oil kapag magpapapalit tayo. So ayun, 380 ginastos natin para sa engine oil, tas freebie kasi yung gear oil. Sa 4th PMS natin hindi na libre yung gear oil. Part ko siya ng coupon So yun. Okay, ano ba tong kotse na to? Ay gagi, parang nga. Parang medyo sumuwabi nga yung arangkada ng motor. Pansin ko, parang hindi siya hirap gaana. Parang mas okay lang yung feeling para sa akin. Yan, singit-singit lang, mas makakasingit at tayo malupet. Pinatanong ko na rin sa mekaniko kung may iba pang problema yung motor. Sabi niya wala naman. So, edi wala. Wala tayong dapat problemahin. Kahit sa manibela daw, yung manibela talaga pinaka tinanong ko. Kasi feeling ko parang off. Pero sabi niya okay lang daw Di okay, huwag na tayo pang problema. Kaya natin kailangan ma-paranoid. Kasi kung ano iniisip natin isipin natin, wala Parang lumakas na siyang mag-rev. Yun yung pakiramdam ko. Parang mas bumilis nga siya. Check pa natin kapag angkas na natin si Pia. Syempre iba pa rin yun. Ngayon na-solo tayo. Mas maganda yung feel na nagmamaneho ngayon kaysa yung pagpunta natin. Sinabihan rin pala ako sa next change oil natin ay 2.6 na. So every 2K siguro tayo. Tama yung nasa sheets ko. Nilagay ko kasi doon every 2K. So 2.6 tayo magpapapalit ulit ng engine oil. So boom, grabe yung sarap. Bilis. Parang bumilis yung motor. Boom! Wow! Si Gerald yung sound effects. Gagong bilis. Seryoso nga. Parang mas bumilis yung niya. Or ewan ko, placebo lang ata Pero pasundot mo na sa gitna mga tol. Gumanda yung overtaking power natin. Yan ang mapapansin ko. Seryoso, walang halong biro. Parang talaga. Ayan diba? Hindi natin nabibigyan yan Kahit bigyan natin yan, ma-overtaken pa rin natin yan. Tara na. Ano yun? May problema ba sa akin? Pina ng pina yun. May problema ba sa akin? Bakit? Ano meron? Teka lang, check ko dito sa may SN. Namimit-mit lang ba? Namimit-mit lang. Kala ko naman may problema, parang gago. Para kasing sira ulo. Nga, basto. Bakit kaya ganun? Kung sino pa yung mga nagsasakay, yung mga malalaking kotse na nagsasakay, mga public vehicles, alam mo yun, namamasada, sila pa tong barumbado mag-drive. Hindi ko talaga maintindihan bakit ganun. Sila na tong may mga hawak silang buhay, tapos ganun sila magmaneho. Sige, sabihin na natin, gusto nila makakuha ng marami talagang pasahero. Pero alam mo yun, dapat mas maging responsable sila Medyo nagigets ko naman na ganun, ganyan sila magmaneho kasi nga ayun, hassle. Pero yung hassle nila nagiging hassle sa iba hindi lang sa kanila, pati sa ibang tao na-endanger kasi nila yung ibang buhay ng mga tao hindi lang yung sakay nila pati yung mga tao sa paligid nila dahil sa klaseng pagmamaneho ginagawa nila. Alam niyo yun mga tol, parang nakakaano lang. Yun lang naman ang sentimento ko dyan. Hindi ko talaga ang hirap Kaya kapag may jeep akong nakakasabay, parang gusto ko talagang layuan nakakatakot Kung gumalaw kala mo ayan tingnan mo yan. Nasa gitna ng broken line. Gago, pwede ba yun? Hindi naman ganun yun tingnan mo. Parang mga gago magmaneho talaga. Or baka ako lang talaga. Baka ako rin naman yung problema. Pwede naman. Sige, akuin ko na lang. Masama din kung ako ang problema. Tanggap ko naman na wala ako sa top 5 nyo. Nasa top 5 ako ng mga nasa top 5 nyo.
Dito yung mga parking ng motor. Uy, ano to? Meli Toys? Ang ganda na ito ah. Ito, basurahan pa. Iwan na muna natin dyan. Bali order po ng chai latte. Tsaka ano po, isang kiyaman. Ito Pepe. Yun mga tol, nakakuha ko na. Tara na, uwi na tayo. I-end ko na rin tong vlog na to habang nasa daan tayo. Sana di matapon yung kape. Yan, resibo, dyan ka muna. Hahaha, yan sarap. Grabe, throttle therapy talaga. Anyways, mga tol, maraming salamat. Yun lang. Kung may mga katanungan pa kayo patungkol sa inyong first PMS, comment nyo lang yan down below. Kung nagustuhan nyo itong vlog natin na to, subscribe lang kayo sa channel. Click nyo lang yung subscribe button natin dyan. Yung like button din mga tol. Malaking tulong na sa atin yan para sa engagement natin. Sorry, medyo late yung signal turn ko dun. Anyways, yun lang. Ako nag-enjoy ako dito sa ating vlog. Sana kayo rin. Na-delay lang tayo ng ilang araw. Pero at least nakapagpa-PMS na rin tayo. Gulat ako dun ah. Anyways mga tol, yun lang. End na natin yung vlog dito. See you sa next video. Bye-bye!